So ito na kung sakto pa sa property na yung entrada. Mas maganda po kasi at sa naman ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat mga ma'am, sir, mga boss, at welcome again po sa ating vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po tayo sa bayan po ng San Manuel, Tarlac po, at meron po kaming ipapakitang property po sa inyo. Ito po ay manggahan po siya, manggahan. So nasa mga 27 daw po na puno ng mangga, at ang area po ng property is 2,500 square meter po. Kulang-kulang 3,000 square meter po siya. So 2,500 square meter more or less, at ang presyo po ng property ay nasa 2.5 million ayon po source po namin. So malapit lang po ito sa town proper, mga ilang metro lang wala pa siguro 1 kilometro ang layo po niya sa town proper, sa MacArthur Highway. Ganoon din po sa Carmen Tiplex, siguro nasa mga 10 minutes driving o baka wala pa. Sa SM City Rosales, mga ganoon din po, mga 10 minutes. Sa Maynila, mga 2 oras po siguro. Ayan. So papakita ko sa inyo itong property na ito. So ito na po yung property na ibinibenta na 2,500 square meter po siya. Nakaalong cemented road po. 2 lane pa po siya. At ayan. So andyan na po yung putol ng semento. Saktong sakto pa sa property na ibinibenta. Dito nga po yung boundary po niya sa part na ito. Ayan, diretso po yan. At ang entrada po niya siguro nasa mga 25 to 30 meters po yung kanyang entrada. Dyan sa part po na yun ay kabahayan na po siya. Sa town proper, dyan lang po, mga ilang metro lang layo, o may 1 kilometro lang po siguro, baka wala pa. At sa MacArthur Highway siguro mga ganun lang din po. Malapit yung MacArthur po. Tapos dito rin po, diretso na po yan. At mga mangga po niya, malaki na. Siguro na sa mga 25 to 30 na siguro itad ng mangga. Fruit bearing na rin po. At yung presyo po ng property nito ay 2.5 million. At kung gusto pa i-negotiate yung price, ay kausapin na lang po natin yung mismong seller. Mas maganda po kasi before nyo kayo tumawad, mas maganda po tignan nyo po muna ng personal yung property para makapag-decide po kayo ng maayos. At kung tinatanong nyo po kung magkano yung last price, sasabihin po namin sa inyo, nakadepende po talaga sa seller yung last price po ng property na ito. At sagot naman daw po ng seller yung aming 5%, at yung capital gain tax ay ang alam po ito, sasagutin daw po sasagutin daw po ng seller yung capital gain tax, tapos yung 5% ng agent. At ito nga po ay sa buyer naman po, sasagutin niya is yung transfer of title na po, tapos yung deed of sale, yung relocation survey. Ayan naman po talaga kasi hindi po masagot talaga ng aming source about sa relocation survey po ng property. So pag-usapan nyo na lang, dahil ito po ay 2.5, kasi ang singilan po kasi ni engineer po ay per hectare po siya. Pero sabi naman po niya, pag wala daw 1 hektarya, ganun din daw po yung presyo, pero makakatawad naman daw po. Ayun po kay engineer, yung dati ko namin sa engineer at Denver po. At yun nga po, kailangan natin ipa-relocate muna bago nyo bilhin. Pag po kayo bumibili ng property, kailangan nyo muna talagang ipa-relocate muna yan para at least makita nyo yung saktong boundary, para alam nyo po bago nyo bayaran yung property na binibili po ninyo. Siguro po estimate po namin hanggang doon sa may pader po doon, kasi may bahay po dyan, may pader po dyan. At medyo masukal po sa part na yan, baka may nakatago na hindi naman po, wala naman po, pero nag-iingat lang po tayo. Pero yun nga po, kailangan natin linisan. At kung gusto nyo ipalinis po sa amin, may mga tao na po maglilinis, pero babayaran na lang po natin yung kanilang kontrata kung sakaling kontratahin po ninyo, or arawan po natin sa mga tao po namin. Sa bakod naman po, kinukontrata po namin yan. Kami po ang may supplier po kami, ayan, at kinukontrata po namin.
Tapos itong mga mangga po niya, may mga contractor din po kami ng mga mangga, pero pwede naman po kami na kahit kami na lang po yung mag-spray. Pero kung may mga gamit naman po kayo, pwede naman po tayong mag-hire ng mga tao na mag-i-spray po ng mga mangga kung sakaling mabili po niya ito. Ulitin ko po, ito po ay may presyo po 2.5. Yung area nga po niya is 2,500 square meter. Ayan. At hindi po nakakatakot dahil kabahayan na po yung part na yan, malapit pa sa palengke. Ayan, talagang hindi mo na po problemahin yung mga pangailangan mo. Malapit lang po siya sa mga 7-Eleven, ganyan, sa munisipyo, sa mga clinic, sa ano po, sa hospital. Malapit na rin po yung Carmen, Rosales, siguro mga ilang minuto lang andyan na po yung mga malalaking hospital, mga private hospital. At yung power line andyan lang po, yun po yung power line, nasa tapat yata ng ano natin, yun po yung power line. Ayan, yung poste ng power line. At yung internet connection wala nga lang po, pero may mga malakas lang po yung signal dito. Ayan. Kung sakali gusto yung puntahan tong property na ito, mag-schedule lang po kayo para makita nyo po. Ulitin ko po, malapit lang po ito sa T-Plex. Ang pinaka the best po na exit kung sakasakali gusto nyo puntahan to, Carmen T-Plex po, mga ilang minuto lang po ang driving po niya. At sa Maynila mga 2 oras po siguro biyahe, o higit po konti po siguro. Sa Baguio siguro may 1 oras lang po. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat.